Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil maganda ng panahon dito sa aming lugar, kaya naisipan na naman namin ulit dito matulog sa treehouse sa itaas ng bundok. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Alas 4 ng hapon ay kanya-kanya na kami ditong hakot ng mga gamit papunta dito sa ating treehouse mga kapugi. Bali 3 lang kami dito, ang aking biyanan na babae at ang aking asawa. Ang biyanan ko pala na lalaki ay hindi makapunta dahil sa pagod yun sa trabaho mga kapugi. Nagkumpisa na kasi sila ulit dito na mag-harvest ng nyug dito sa taas ng bundok at malapit lang din dito sa ating treehouse ang kanilang pinagkakanggutan. Kaya habang nagpapahinga kami dito sa itaas ay tinitingnan namin dito ang bunga ng pakwan. Grabe, parang kailan lang kami dito nagtanim ng pakwan mga kapugi. At ngayon ay inaantay na lang namin itong mahinog. Kaya kailangan na talaga ditong may nakatambay sa treehouse para may magbabantay dito sa tanim namin pakwan. Isa din itong dahilan kung bakit kami dito matulog mga kapugi, para bantayan ang mga tanim dito sa itaas ng bundok. At habang nagpapalipas kami dito ng oras ay dinidiligan dito ng aking asawa ang tanim ng aking biyanan na sili. At labis din ang tuwa ng aking biyanan na babae nang makita itong mga bunga ng tanim kong upo. Sabay-sabay kasi itong nagsilakihan mga kapugi at balak namin anihin ito kinabukasan dahil ang iba dito ay ulamin namin sa almusal. Tapos yung mga gamit namin ditong dala ay inakyat ko na dito sa taas ng treehouse. Pagkatapos na magtingin-tingin ng mga pananim dito ang aking biyanan, ay nagsimula siya dito maglinis sa palibot ng ating treehouse. Kung ano-ano lang kanya dito binubutinting mga kapugi para lang mayroong gagawin. Kahit sa kanilang bahay, ganito ang kanyang ginagawa at lagi itong abala sa pagtatanim ng mga gulay doon mga kapugi. At nung natapos na siya dito magwali sa palibot ng ating treehouse, ay kinuha niya na itong mga dala niyang pantanim. Hindi ito pantanim na gulay mga kapugi, kundi pantanim na mga bulaklak para kapag lumago na ito dito, ay lalo pang gumanda itong ating treehouse sa taas ng bundok. Bali ang nagbibideo pala dito sa amin mga kapugi ay itong aking asawa. Habang nagtatanim dito ang aking biyanan, ako naman ay nagsisimula na magatong sa taas ng treehouse para makapagsaing na sa panghapunan. Ato sa bag. Kabusa? Yo, bulot. Umakyat na muna ako dito sa pangatlong palapag. Inayos ko dito ang saksakan mga kapugi dahil may dala tayo ditong power supply na gagamitin namin para sa ilaw mamaya. Nagdala din ako dito para sa pang-internet mga kapugi at ilalagay natin ito doon sa pangatlong palapag dahil doon sa taas ay medyo malakas ang signal. Dito sa area namin mga kapugi ay napakahina ng signal ng mga network. Mabundok kasi dito sa amin at natatabunan yung mga cell site. Kaya swerte mo na lang kapag nagkaroon ng 3 bars ang signal ng iyong wifi. Malapit na bumaba yung araw. At mamaya didilim na dito mga kapugi. Dito sa itaas ng bundok kahit alas 5 na ay maliwanag pa din. Tapos ay unti-unti na ditong lumalamig ang paligid mga kapugi. At nagpatugtog din dito ang aking asawa na mapaborito niyang kanta. Ganitong oras ay napakasarap tumambay mga kapugi. Lalo't pinagmamasdan mo ang paglubog ng araw dito sa treehouse. Habang inantay na maluto ang sinaing ay dito lang muna ako sa ilalim ng duduyan. Dito ay pagkatapos ko magsaing ay dinagdagan ko lang dito ng uling dahil mag-iihaw tayo dito ng isda at hotdog mga kapugi. At tamang pahinga lang din dito yung aking biyanan na babae sa taas ng treehouse.
agang hotdog, sir. At nung medyo dumilim na dito ng kaunti, ay nagpailaw na ako dito sa ating treehouse. Tapos ay bumaba na din muna para kumuha dito ng bunga ng tanim natin pipino. Kunti lang dito yung aking pipitasin, pangdagdag lang sa ulam sa panghapunan namin. Tapos ay sinabay ko na din ang pagkuha ng dahon ng saging. Dahan-dahan lang dito sa paglalakad para hindi lang maapakan itong mga balag ng pakwan. Sa oras na ito ay naganda na kami dito para kumain mga kapugi. Kung tingnan mo dito sa kamera ay napakaliwanag pa. Pero kung nandito ka sa oras na ito ay medyo madilim na dito ang kapaligiran at maririnig mo na dito ang huni ng mga insekto. Dito ay nilatag ko na ang kaldero sa lamisa para mailagay na natin ang kanin sa dahon ng saging. Masarap kasi kumain dito sa treehouse kapag nagkakamay. Kahit ganitong ulam mga kapugi ay ganado ka talagang kumain. Inihaw na hotdog at isda at sinamahan pa ng salad na pipino. Simpleng pamumuhay lang dito sa taas ng bundok mga kapugi at simpleng pagkain lang din sa pagkainan. Bali pagkatapos namin maghapunan dito ay bumaba dito ang aking biyanan at ang aking asawa para magsindi dito ng mga dahon sa ibaba ng ating treehouse. Sa oras na ito mga kapugi ay sobrang napakalamig dito ang klima at napansin ko din ay wala ganong mga lamok dahil siguro sa malamig na panahon di tulad ng karaan. Kailangan mo talaga magkulambo at magsindi ng katul mga kapugi. Ngayon ay nagatol na kami dito sa baba ng treehouse para mainitan lang dito ang kanilang katawan. Kaya, ang tular. Sa akin naman para mawala din ang lamig sa aking katawan ay nag solo flight lang ako dito ng jeans sa taas ng treehouse. Tapos kapag may amats na ay malakas na ang loob para kumanta. Kilamitis. Isang love story na nangyari sa kanto at tinangay ka na ng hangin. Palayo sa akin, nasanay na akong magulo ang mundo. Siguro naingayan na dito ang aking asawa kaya pinalitan niya na ako dito sa pagkanta. Ikaw nais na matanaw nitong mga mata. Tunay kayang nabighani po sa taglay mo. Tanda nais kong marinig malamyos mong tinig. Hanap ng puso ay laging ikaw. Lagi kong hinahanap, yakap kung anong sarap. Ang iyong mga mata nangungusap. I don't wanna lose you, but I don't wanna lose you. Just to have somebody by my side. It makes the sunlight come down. It makes me feel like a man. Bale malalim na dito ang gabi mga kapugi kaya nagsisimula na kami dito maglatag ng aming tulugan. May mga nakatabi na kami ditong kumot tsaka unan at banig sa pangatlong palapag ng ating treehouse. Dinala namin ito nung natulog kami dito nakaraan. Dapat kasi kanina. Tapos ang ginamit ko ditong pangarang sa may hagdan, itong lamisa na ditiklop mga kapugi. Tapos yung palibot dito ay nilagyan namin ng plastic. Hindi lang kasi dito malamig ang klima, malakas din dito ang ihip ng hangin. Kaya kapag matulog ka dito ay dapat doble yung damit na yung sinusuot. Mamaya. Nagpisto lang kami dito ng tulugan mga kapugi. Pero maya't maya pa naman kami matutulog. Kaya ang ginawa ko na lang muna ay umakyat dito sa pangatlong palapag ng ating treehouse. Tapos habang sila dun sa ibaba ay tamang kwentuhan lang din. Tamang tambay lang muna ako dito habang nagduduyan para mawala lang din ng kaunti ang amat sa aking katawan. Tapos mga ilang minuto ay tinawag na ako dito ng aking asawa para kami ay matutulog na.
Tapos nung pagdating ng hating gabi ay may narinig akong kaluskos doon sa ilalim. Kaya akin naman itong tiningnan at saka kasilip ko dito ay wala naman akong may nakikita. Siguro ay guni-guni ko lang yun mga kapugi. Tapos ay nagising dito ang aking binan at ang aking asawa. Bumaba sila dito ng treehouse para umihi. At pagbalik nila dito ay nabaliktad sila dito ng higaan. Tapos panay dito reklamo ang aking binan na babae. Di daw siya gano'ng nakakatulog dahil may bumubukol sa kanyang likuran. Ang mara, bukol sa likod mo, ma. Ikaw talaga yun, ama. Ay. Kaya pala meron nakabukol. Ang kanya palang kumot na ginamit sa pansapin ay nakatali ang dulo mga kapugi. Kagabi pa na ko nangatog siya. Kaya ako mabukol didi. Ayupan. Tapos habang patulog na kami ulit dito ay tumunog naman itong tuko sa puno ng nyug. Diyan, ma. May isaro din dyan ang nabukol. Parang puyat na tuko. Tapos nakakain konti para madiligan yung tanim. Yan. Tapos medyo matagal-tagal. Pasadong alas 2 na ito ng madaling araw na umulan mga kapugi. At okay na din itong umulan para madaligan yung mga tanim dito sa taas ng bundok. At nagising na ulit ako dito na medyo maliwanag na. Buti ay tumila na din dito ang ulan. Kaya habang tulog pa sila dito mga kapugi, ay umakyat na muna ako dito sa pangatlong palapag para makita ang magagandang tanawin dito sa itaas habang unti-unti itong lumiliwanag. Lamig dito mga kapugi. 5:30 ng umaga ito mga kapugi. Tingnan, maririnig niyo yung ibon. Tapos ay naglikpit na kami dito ng tulugan at tinibay ko na lang ulit dito sa pangatlong palapag ng ating treehouse para sa susunod kapag matulog kami ulit dito ay mayroon tayo ulit magagamit mga kapugi. Naginit na rin kami dito ng tubig para makapagkape na din at naisipan ko ditong anihin na yung mga bunga nitong tanim nating upo at kahit ganitong oras na mga kapugi ay sobrang lamig pa din dito. Buting ay umulan kaninang madaling araw kaya hindi na namin kailangan pang magdilig dito ng mga tanim at ito yung masarap kapag mayroon kang naitanim mga kapugi dahil kapag nagkaroon na ito ng mga bunga ay libre mo na lang itong pitasin sa puno at mayroon ka ng pang ulam at sariwa pa. Lima. Sarap. Si Peto Nek. Peto Nek. Kape. Yung tinawag ko dun sa ibaba ng bundok mga kapugi ay pamangkin yun ng biyanan kong lalaki. Paakyat na sila dito sa itaas dahil nag-harvest sila dito ngayon ng nyug. At itong biyanan kong na lalaki ay pupunta na rin doon. At bago kami bumaba dito ng bundok mga kapugi ay iwanan namin siya dito na makakain sa pananghalian. Tapos ay kumuha lang ako dito ng bunga ng upo para akin na itong balatan. At hahaluan namin ito ng noodles mga kapugi. Masarap kasi dito magigop ng sabaw dahil malamig dito ang panahon.
Wala na pala kang pang masakit. Ma, paano ba? At kung nagustuhan niyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.